Kawawa naman pala talaga siya. Meron daw medical procedure. Kaya mapopospone yung hearing. Ano kayang nangyari sa kanya? Ano kayang sakit niya? Si Martin Romualdez ba? Oo, may medical procedure daw. Kaya yung hearing sa ICI ay ipopostpone. Pero, ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, sinungaling daw si Martin Romualdez. Ayan, sa postpone, Rowena Guanzon, sinungaling ka, Martin. At magnanakaw daw. Grabe naman kayo makapagsabi ng magnanakaw si dating Speaker Martin Romualdez. Malinis yan. Hindi gumagawa ng hindi maganda yan. Namimigay pa ng bigas yan, namimigay pa ng 5,000 teto-tet yan. At maging pangulo pa yan. Tapos sabihan nyo ng ganyan, sinungaling, tapos magnanakaw. Sinungaling, magnanakaw, mukhang magpinsan din yun Kawawa na nga yung tao. Di ba? May medical procedure daw. Ano kaya yung sakit niya? Kawawa naman talaga siya. Kasi dito po, sa balita, kahapon po yan, yung balita, news update, former House Speaker Martin Romualdez has requested the Independent Commission for Infrastructure to postpone the hearing set on October 22, 2025 as he is scheduled to undergo a medical procedure. Naku, hindi pa matutuloy ang hearing nang dahil sa kanya. Aba, ang lakas-lakas sa ICI, itutuloy nyo ba o hindi? Kasi malamang pag hindi itutuloy ng ICI ang hearing na yan nang dahil lang kay Martin Romualdez, masyado na kayong halata sa mga galawan nyo. Huwag nyo sanang i-postpone kasi pag i-postpone nyo, baka isipin ng mga tao na inuutusan na kayo ni dating speaker. Huwag nyong i-postpone. Tuloy nyo pa rin kasi marami naman yata kayong pwedeng imbestigahan maliban sa kanya. Di ba? Mahirap naman mukhang maraming nang nagdududa sa galawan nyo, di ba? Malay natin gumagawa kayo ng tama at gusto nyong mapanagot kung sino yung dapat mapanagot. Sana naman ang mapanagot yung talagang buhaya, yung malaking buhaya. Abangan natin yan kung mayroon silang hearing ngayong 22 ng October. Kasi may schedule pala. Kawawa. Alam nyo, kawawa po. Kawawa po si dating Speaker Martin Romualdez. Akalain mo sasabihan kang sinungaling. Sasabihan kang magnanakaw. Yung iba sinasabihan pang buhaya. Tapos ngayon, may sakit pa. Kasi may medical procedure, malamang may nararamdamang hindi maganda to sa katawan. Grabe naman kayo. Huwag kayong ganyan. Masyado naman kayo. Malinis yan. Pero dito sa mga nag-comment sa post na yan ni Rowena Guanzon, basahin po natin. Sabi ni Black, ginamit na yung medical reason technique. Aba, malupit na technique. Pero madalas na nangyayari yan pag politiko, di ba? Pero bakit doon kay VP Sara Duterte, hinarap niya yung impeachment complaint at hindi naman nagkakaganyan, hindi naman nagkakasakit siya? Di ba? Impeachment complaint yun kung ano-ano yung mga binabato sa kanya at dami pang pumirma dyan sa Kongreso. Tapos nakarating pa sa Senado. Nagkakaganyan ba si VP Sara? Bakit kay Saldico at kay Tamba? Anyari, may pa-medical na. Sabi ni Jason Lucero, resource person nyo inutusan ng isang ahensya ng gobyerno. Ay hindi naman siguro utos yan. Request lang naman. Pero sana ituloy pa rin ng ICI. Baka ano na namang isipin ng mga tao na ay walang hearing dahil kay speaker. Dahil kay speaker, may akap, dahil kay speaker, may pad, dahil kay speaker, lahat na lang dahil kay speaker Ay dating speaker pala. Sabi ni Jeng B. Gaspar, lumang style na yan. Pero effective naman siguro, di ba? Sabi ni Florencio Casabal, only in the Philippines yung respondent ang mag-reschedule ng investigation. Request lang yon para malinaw. Nag-request lang siya, pero ihintayin po natin kung anong desisyon po ng ICI dyan. Pagbibigyan ba nila na i-postpone. Postpone talaga dahil may sus talaga. Ang galing talaga nila. Pero abangan po natin kung ano po yung mga galawan nila. Kung naniniwala pa ba tayo dyan sa ICI, marami pa namang naniniwala dyan. Sino-sino kaya yung naniniwala dyan sa pamamaraan nila? Malay natin may managot sa huli niyan. Ang tanong, baka Duterte na naman? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.